Maayong buntag ka natong tanin. Kita karon nagsaulog sa solidad sa Corpus Christi o ang lawas sa Ginoo. Adunay duha gayud kabililhon kaayo nga mabuta kanato nga mga Katoliko nga mawa kanato kung kini o ato ning matalikdan kung kita ubiya sa ato ang pagtuo sa pagka-Katoliko Kristiyano. O kini kasagaran sa atong maigsuon nga Katoliko kaniadto nga mitalikod o ibalhin og lain relihiyon. Kay wa sila masayon sa duha ka buok importante kaayo nga matang sa atong pagtuo nga ilang italikdan o nawa kini kanila. Una sa tanan, ang atuang pag-honor sa atuang mahal na Birhen Maria. Kay maugin na ngayon ang ilang italikdan. Ang atuang pag-honor, pagpasilugog sa atuang mahal na Birhen Maria. Dili na to kalimtan magigsuon nga ang atuang mahal na Birhen Maria gihatag kanato sa atuang Ginoong Kristo. Sa diha siya nagbitay sa cross o una siya namatay. Namingon siya sa iyang tinunan na babae, aniha ang imuhang anak. Anak, aniha ang imuhang inahin. And we believe and we love Mary not because we make Mary as our God, but however, we honor Mary because Mary is the mother of God and our mother also. Gihatag siya ni Kristo kanato, isip usab mahimo natong inahanan. Upo ka na ang dili nato kalimtan, di nato lipugon tumunoon na. We never worship Mary. Huwag na musimba sa atong mahal na Birhen Maria. Apan, ato siyang ipasidunggan. And we believe, as a mother of God, dako kay matabang si Mama Maria kanato sa tanan nato yabog mo ngadto sa Ginoo. Kay the first person nga dili kayo kabilibaran sa Ginoo, kinsamay ang iyang inahin. Remember, my dear friends, sa diha sa kasal sa Kana, si Kristo mibalibad na unta nga himuon niya natugang bino ang tubig. Apan si Maria, ngayon na yun siya, sundan ninyo kung sa iyang isubong kaninyo. Nagto sa mga sulgoon o ang atong Ginoong Kristo, wala kayo siya makabalibad sa iyang minahal ng inahin. And that is we honor Mary. Ikaduha, importante kaayo mag-igsuon nga italikdan sa ato ang mga igsuon nga may taliwang na, no? Nga may matalikod sa ato ang Kristohano o Katolikong pagtuo mga igsuon, mao ang Eucharistia. Diha sa pag-introduce o pagpaghimo sa Ginoo sa Eucharistia ni kanato unsa may ang ingon buhata kini aron paghandog kanako o ang ato ang Katolikong pagtuo mao ra gyud the only religion nga mipadayon niini hangtod karon. O sabi ang duha ka rason nga igsuon nganong daghan kayong mga tao nga gikan sa laing relihiyon nga nagpabunyag isip mga Katoliko mga igsuon nga mi-join sila sa atong pagtuo. Ngano? Because they feel the importance of Mary in their life. O ikaduha, ang Eucharistia nga ato ang gipanag-apitan dinhi sa Santos nga Misa, ang lawas o dugo ni Kristo nga dili nato matawat bisan asa pa dinhi kapita sa kalibutan ng relihiyon. Only in a Catholic Church that we continue to receive
the body and blood of Christ. Umoni ang mundo kayo, nga dili nato kalimtan ngayon mga igsuon. Sa ato pa, karon mga igsuon, ang matarong lamang ngayon, that we thank God for giving us, for continuing giving us, to give us this grace, ang grasya sa iyang lawas dugo nga ato kaya po ginawat karon. Unsa man ato ma-benefit niini mga igsuon sa pagdawat nato sa lawas ni Kristo. As we receive the body of Christ, we share the life and the sacrifice of God alang sa ato ang kaluwasan. Sa ato pa, we partake the sacrifice and the life of Christ. Atong gidawat si Kristo sa ato ang kinabuhi. Kung kita di ay mga igsuon, dili ta mga lawat, which is daghan kayo nagbuhat ni ini. Namusimba lang ta, apan dili ta mga lawat, wala makumpleto ang imuhang pagsimba. Sa ato pa, dian kita tungod sa lawas ni Kristo. Not only to listen to the words of God, not only to visit Jesus in His holy house, the church, but also, most importantly, to receive Jesus in our life. Daghan kayong mituo na higugma ni Kristo. Kinsa man nato dirigod ang wa mo tuo, wa mo higugma ni Kristo. Kitang tanan na higugma. Pero pila naman ka nato ang mitawag kaniya dinhi sa Eucharistia. Daghan kay nato nga dili gyud mga lawat. Ngano kaha? Mapasmo niya wala. Mura man tag namista unya di ta mo kaon. Udi ta mo kaon. Obo ka na ang igsuon nga dili nato kalimtan ang kaimportante gayon sa lawas ni Kristo dinhi sa Santos nga Misa nga atong pagadawaton. Dito kayo mga igsuon because Eucharist or the Holy Sacrifice of the Mass is the banquet of our Lord Jesus Christ. Kumbira man ni ani ta dinhi dili lamang ano makachika-chika. Ni ani ta dili naman ano magapuampo naman ta. Kun dili ni ani kita dinhi aron pagpangaon pag-apil sa kumbira the banquet of our Lord Jesus Christ. Aron kita bukaon budawat sa gihalad ni Kristo nga mao ihang lawas. Ubo ka na mga igsoon, every time that we receive God, mura po nag-renew sa itong pagtuo. Na every time that we receive Jesus, mura tao kanabang nag-recharge sa ato ang kaugalingon, nag-refuel sa ato ang kaugalingon. That every time we receive Jesus, we become more stronger, more firm sa ato ang kinabuhi. No? More strong, more firm sa ato ang kinabuhi, mga igsuon, o kita, kanabang madasig kita sa pagpadayon, sa paghigugma, o pagtabang sa ato ang isig katao. Mabitaw ni, kanagaling sa pamilya, indot kayo sa pamilya, mga igsuon, di ba? One of the best thing that you should do in your family is to gather together every meal. Ang pamilya na di mukaon, kana magdungag kaon, di yun na sila magkasinabot. Ang pamilya na di sila magdungag pagkaon, di na sila magkahirusa. Muna kamo mga ginikanan, pagkamot din mo, na inyong mga anak, muna kong makaon, i-gather din na inyo. Tantangan na lang mga cellphone, pagdagan na sila ibuhat, o gather din mo together. And when you eat, you first thank God for all the graces. Mo kinigihimo ni Kristo. Ipalingkod niya ang mga tao, bihag siya sa langit o nagpasalamat sa Diyos.
buhaton unta diya sa tuang pagkaon nga mangakon ganin mo magtungan gid mo o magpasalamat kamo sa Dios. Tanawa ang gihimo ni Kristo. Bisan pag wala kayo sila mga kaning pagkaon. No, nagsugod na sila kapan o buha ka isda. Apan nakagather sila o 7 kabukag ng mga pagkaon. O 7 naman kaning 12 kabukag no, ng mga pagkaon. Nga naman. Because when you thank God for all the graces na gihatag niya, ang Ginoo continue na siya paghatag kaninyo. O gusto mo o grasya? Gusto mo o continuing graces kayong adawat sa iyong pamilya? Dungan mo kaon. O before you eat, you pray and thank God for all the graces. And after you eat, you thank God for giving you the graces nga iniwang i-partake karong adlaw. O ang Ginoo, kabaw mo may isuon, may buong lagin mo, na continue siya muhatag kaninyo. Na bisan sa itong kakabos, naa ngayon tayo makita na pagkaon o makapon na pagkaon sa atuang lamisa. Una, ang importante kayo, how much more din sa Santos ng Misa? When you bring your family, kung dato ninyong pamilya din, kamo ba ng asawa ng mga anak, unya sa diha ng Misa ta, this is a family gathering. No, pagkakabangkite na rin, unya, nikaon ta. Kamo pamilya, no, nikaon ta, isa na itong ginawat, ang lawas ni Kristo. And this is the best banquet ever that we could have in our life as a Catholic. O mao kini ang wa sa uban na naa nato karon. That we gathering together in a banquet. Ang atong gikaon, ang atong gidawat mao lawas ni Kristo. Ingon sila, kung unsay ang gikaon, maupo ka. Mo? Kung unsay ang gikaon, maupo ka. Kung mao ka na magigsuon, if we always receive God in our life, then we become closer to God in our life. Kung di ta mukaon, mudawat sa lawas ni Kristo, malayo kita niya. O ang atong attitude, di na maparehas sa Ginoo. Mahimo na tang madilumtanon, mahimo na tang madudahon, mahimo na tang kanibang kritiko sa uban, mahimo na tang negative ang atong unahuna, mahimo na tang bakakon, mahimo na tang tikasan, o mahimo na tang layo sa Ginoo. But whenever you receive Christ, slowly but surely, we become like Christ. Umuna ang importante kaayo sa atuang kinabuhi ng igsuon nga dili nato kalimtan that the Holy Eucharist, the body and blood of Christ, could change our life and could make us become firm to do the will of God. And what is the will of God? To love and to share what we have to others. Amen. Manindog ako,